Ang bahay na iyon, ang bahay na pinaghirapan ko sa loob ng 25 na taon, ay ibinigay ko na, pero hindi sa kanya, hindi sa anak kong pinag-alayan ko ng lahat. Sa loob ng 25 taon, bawat isang araw, ang amoy ng kahoy mula sa pagkakarpintero, ang una kong naamoy sa umaga, at ang pagod sa aking mga buto ang huli kong nararamdaman sa gabi. Nagtrabaho ako hindi lang ng isa, hindi lang dalawa, kundi 3 trabaho. Ang mga kamay kong ito na dati malambot ay naging magaspang at kalyo. Ang likod kong ito na dati ituwid ay medyo nakukuba na. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa isang bubong. Isang bubong na masisilungan ng aking nag-iisang anak na si Daniel. Isang bahay na magiging kanlungan niya, isang lugar kung saan matutupad ang kanyang mga pangarap na hindi ko natupad para sa sarili ko. Nagbayad ako buwan-buwan, 5,000 piso, sa loob ng 25 na taon, walang palya, kahit umuulan ng malakas at walang pasada. Kahit may sakit ako at nanginginig ang buong katawan, kahit Pasko at Bagong Taon, hindi ako tumigil. Dahil para sa akin, ang bawat bayad ay hindi lang pera. Ito ay isang piraso ng buhay ko, isang patak ng pawis, isang panalangin na maging maganda ang kinabukasan niya. At noong araw na iyon, ang kinabukasang iyon ay dumating, pero hindi sa paraang inakala ko. Ang bahay na nagkakahalaga na ngayon ng 5,000,000 piso, gusto niyang kunin sa akin. At ang alok niya? 250,000 piso, isang insulto, isang halaga na parang sinasabing ang 25 na taon ng buhay ko ay walang kwenta. At ang pinakamasakit sa lahat, iyon ay hindi pa ang pinakamasamang ginawa niya sa akin sa araw na iyon. Nakarating ako sa kanyang marangyang opisina sa BGC. May daladalang isang maliit na baunan. Sa loob noon, ang paborito niyang adobo sandwich. Ginawa ko yon mula sa puso. Inisip ko baka kapag natikman niya, baka kapag naamoy niya ang luto ng kanyang ama, Mama, baka may maalala siya. Baka maalala niya ang batang si Daniel na masayang tumatakbo pa uwi galing eskwela, sabik na kumain ng sandwich na inihanda ko. Inaasahan kong makikita ko ang ngiti sa kanyang mga labi. Pero ang nakita ko ay pandidiri. Tiningnan niya ang baunan na dala ko na para bang ito ang pinakamaruming bagay sa mundo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking lumang sapatos, ang aking kupas na pantalon, ang aking pagod na mukha. At sa harap ng lahat ng kanyang mayayamang kasamahan, sa gitna ng malamig at makintab na lobby, sinabi niya sa akin ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Hindi niya ito ibinulong, isinigaw niya. Sinabi niya, "Ano iya, tay? Nakakahiya ka, mukha kang pulubi, pulubi." Ang salitang iyon tumagos sa puso ko na parang isang kutsilyo. Ako, ang ama niya na nagtrabaho hanggang sa halos madurog ang mga buto para lang mabigyan siya ng magandang buhay, ay tinawag niyang pulubi. Sa isang iglap, lahat ng sakripisyo ko ay nawalan ng halaga. Lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, tila binaliwala. Ang utang na loob na para sa ating mga Pilipino ay isang bagay na sagrado, ay tinapakan niya na parang dumi sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. Walang utang na loob. Iyon ang mas masakit pa kaysa sa pagnanais niyang kunin ang bahay, ang pagnakaw sa aking dignidad. Pero hindi niya alam na sa araw na iyon may kasama ako. Isang matandang lalaki na nakasabay ko sa bus, isang taong tinulungan ko mula sa pagkakadapa. Isang estranghero na pinakitaan ko ng simpleng kabutihan nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Ang anak kong si Daniel, sa sobrang taas ng tingin niya sa sarili, sa sobrang pagiging abala niya sa kanyang magagarang damit at sa tingin ng ibang tao, ay naging bulag. Bulag siya sa paghihirap ng kanyang ama at bulag siya sa kung sino talaga ang taong kasama ko. Hindi niya nakita, hindi niya napansin ang pinakamahalagang tao sa buong gusaling iyon. At sa susunod na 10 minuto, ang lahat ng kanyang kayabangan, lahat ng kanyang pagmamataas, ay guguho na parang isang kastilyong buhangin. Masisira ang lahat ng pinagmamalaki niya. Malalaman niya na ang karakter ng isang tao ay hindi nasusukat sa presyo ng kanyang damit,
kundi sa paggalang na ibinibigay niya sa iba, lalo na sa nagbigay buhay sa kanya. Hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, dito pa lang ito nagsisimula. Hindi ito isang kwento ng paghihiganti. Hindi ako ganoong klaseng tao. Ito ay isang kwento ng katarungan. Bago po tayo magpatuloy sa kwentong ito, kung maaari po ay mag-subscribe kayo sa ating channel at i-comment nyo po sa ibaba kung saang lugar kayo sa Pilipinas or sa mundo nakikinig sa mga oras na ito. Ang inyong pakikinig ay malaking bagay na po para sa akin. Maraming salamat po. Ngayon, ituloy na natin. 12:30 ng hapon. Ang init ng araw sa labas ay sumasabay sa init sa loob ng bus na sinasakyan ko. Siksika ng mga tao, magkakaamoy ang iba't ibang pabango, pawis, at ang singaw ng usok mula sa kalsada ng Maynila. Nakakapit ako ng mahigpit sa bakal na hawakan sa itaas, habang ang kabilang kamay ko ay maingat na yumayakap sa paper bag na naglalaman ng adobo sandwich. Ito na lang yata ang tanging kumpiyansa ko sa araw na ito, isang piraso ng nakaraan na daladala ko patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap. Habang umaandar ang bus, ang isip ko ay lumilipad patungo kay Daniel sa aming pag-uusap mamayang 5:00. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ang sasabihin ko. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang bahay na yon ay hindi lang basta istruktura ng kahoy at semento. Ito ang buhay ko. Ito ang mga puyat at pagod ko. Ito ang bawat butil ng kanin na tiniis kong hindi kainin para lang maibigay sa kanya. 3 hintuan ang lumipas nang sa may bandang Cubao ay sumakay ang isang matandang lalaki. Sa unang tingin pa lang, alam mo na agad ang kwento ng kanyang buhay. Ang kanyang suot na barong ay manipis na at may ilang sulsi, ang kanyang pantalon ay kupas na sa paglipas ng panahon. At ang kanyang sapatos ay may butas na sa gilid na parabang pagod na sa kalalakad sa magaspang na kalsada ng buhay. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan ng bus, bawat hakbang ay may kasamang hirap sa paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kumakapit sa hawakan. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod. Hindi lang pagod sa biyahe, kundi pagod na dala ng maraming taon. Lumingalinga siya sa paligid, naghahanap ng mauupuan. Pero wala. Puno ang bus. Ang mga mata niya ay napadako sa mga asul na upuan. Sa unahan, ang mga upuang nakalaan para sa mga senior citizen, buntis at may kapansanan. At doon, sa isa sa mga upuang iyon, ay nakaupo ang isang binatilyo. Siguro ay mga 20 anyos pa lang. Nakasuot ng mamahaling sapatos na puting-puti pa, may nakasalpak na puting earphones sa magkabilang tenga at nakatingin lang sa kanyang cellphone na parabang wala siyang pakialam sa mundo. Nakakalat ang kanyang mga binti, inookupa ang espasyo na para sana sa 2 tao. Naglakas loob ang matanda. Dahan-dahan siyang lumapit sa binatilyo. Sa mahinahon at magalang na boses, sinubukan niyang kausapin ito. "Iho," sabi ng matanda, "pasensya na sa abala. Pwede bang makiusap na..." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang binatilyo ay hindi man lang tumingala. Hindi man lang siya gumalaw. Nagpatuloy lang siya sa pakikinig sa kanyang musika, bahagyang tumatango-tango na para bang siya lang ang tao sa loob ng bus. Sinubukan ulit ng matanda. "Excuse me, iho," sabi niya, nang medyo mas malakas. Pero wala pa rin. Bato, parang hangin lang siyang dumaan. Nakita ko ang pagkabigo sa mukha ng matanda, nakita ko ang pagtitiis sa kanyang mga mata, at sa loob-loob ko, may kumulo. Naalala ko ang tatay ko. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, "Tomas, kapag may nakita kang mali at nanahimik ka lang, kasama ka na rin sa gumawa ng mali." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mula sa kinatatayuan ko sa likuran, nagsalita ako ng malakas at malinaw. "Hoy, iho, hindi mo ba naririnig? Priority seating yan para sa mga nakatatanda." Biglang nag-angat ng tingin ang binatilyo. Tinanggal niya ang isang earphone at ang mukha niya ay puno ng inis. "Ano?" sabi niya, na parabang ako pa ang may kasalanan. Tinuro ko ang matanda. Sabi ko, "Yan ay upuan para sa mga senior citizen. Pwede mo bang ibigay ang upuan mo sa kanya?" Tiningnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri.
Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa akin at mayabang na ngumisi. Ayoko nga, sabi niya. Okay lang ako dito. At isinalpak niya ulit ang kanyang earphone. Akala niya siguro tapos na ang usapan, pero sa sandaling yon, biglang nagpreno ng malakas ang driver ng bus. Isang biglaang giwang na nagpayanig sa lahat. Ang mga nakatayong pasahero ay napahawak ng mahigpit, ngunit ang matanda, dahil sa kanyang edad at kahinaan, ay nawala ng balanse. Nakita ko siyang pumagsak pasulong. Inunat niya ang kanyang kamay para kumapit sa bakal, pero hindi niya naabutan. Sa isang iglap, binitawan ko ang hawak kong paper bag. Hindi ko na inisip ang sandwich. Humakbang ako pasulong at sinalo siya bago pa man tumama ang kanyang ulo at katawan sa maruming sahig ng bus. Hawak ko po kayo, Tay, sabi ko, habang inaayos ko ang kanyang pagkakatayo. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga braso. Narinig ko ang kanyang paghingal. Salamat, iho. Salamat, sabi niya, habang nakahawak pa rin sa braso ko para sa suporta. Pagkatapos kong masigurong ayos na siya, hinarap ko ulit ang binatilyo. Ang galit sa dibdib ko ay nag-aapoy na. Tama na yan, sabi ko sa mas matigas na boses. Tumayo ka. Nag-roll lang siya ng mata. Sinabi ng ayoko eh. Muntik na siyang mahulog, sigaw ko, at sa pagkakataong ito, napalingon na ang ilang mga pasahero sa amin. Nakita mo ba yon? Pwede siyang mabagok, pwede siyang mamatay dahil sa katigasan ng ulo mo. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa at itinaas ito. Kung hindi ka tatayo ngayon din, ire-record ko ang mukha mo. Ire-record ko ang pagtanggi mo at ipopost ko sa social media. Hayaan nating makita ng buong Pilipinas kung anong klaseng tao ang ayaw magbigay ng upuan sa isang 80 taong gulang na nangangailangan. Ang pagbabanta ng kahihiyan, iyon ang gumana. Sa panahon ngayon, mas takot pa yata ang mga tao sa social media kaysa sa sarili nilang konsensya. Biglang nagbago ang itsura ng binatilyo. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng bahagyang takot. Lumingon siya sa paligid at doon niya nakita na hindi lang ako ang nakatingin. Ang ilang pasahero na kanina'y tahimik lang ay nakalabas na rin ang kanilang mga cellphone. Ang iba'y umiiling habang ang iba'y bumubulong sa kanilang katabi. Naramdaman niya ang mga mata ng paghusga na nakatutok sa kanya. Whatever bulong niya, puno ng pagkainis. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag at halos itulak pa ako habang nagmamadali siyang pumunta sa likuran ng bus, kung saan siya siksikan na nakatayo. Hindi siya humingi ng paumanhin, walang pagsisisi sa kanyang mukha. Natalo lang siya dahil sa takot na mapahiya, hindi dahil naintindihan niya ang kanyang pagkakamali. Pumaling ako sa matanda. Ngumiti ako at itinuro ang bakanteng upuan. Maupo na po kayo, Tay, sabi ko. Dahan-dahan siyang umupo at narinig ko ang kanyang malalim na buntong hininga. Isang buntong hininga ng ginhawa. Tumingala siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita mula sa sarili kong anak. Tunay na pasasalamat. Salamat, iho. Maraming salamat talaga. Pinulot ko ang paper bag mula sa sahig at sinilip kong ayos pa ang sandwich. Sa kabutihang palad, buo pa rin. Tumayo ako sa pwestong iniwan ng binatilyo at kumapit ulit sa bakal na hawakan. Hindi ko kinuha ang upuan para sa sarili ko. Hindi naman iyon ang punto. Ang punto ay gawin ang tama. Tinitigan ako ng matanda, isang titig na parabang sinusuri niya hindi lang ang aking panlabas na anyo, kundi pati na rin ang aking kaluluwa. Kakaunti na lang ang mga taong gagawa niyan, sabi niya sa mahinang boses, na sapat lang para marinig ko sa gitna ng ingay ng bus. Ang manindigan para sa isang estranghero. Nagkibit balikat lang ako. Itinuro po kasi sa akin ng tatay ko na huwag manahimik kapag may nakikitang mali. Mas malaki raw pong kasalanan ang pananahimik. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na may halong paghanga pero mayroon ding lungkot. Habang nagpapatuloy ang biyahe, naramdaman ko ang kanyang mga mata na paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Hindi ko na lang pinansin. Ang isip ko ay bumalik na naman sa problema ko kay Daniel. Ang kabutihang ipinakita ko sa estranghero ay isang malaking kontradiksyon sa kabastusang haharapin ko mula sa sarili kong anak. Paano nangyari iyon?
saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa kanya. Habang tinitingnan ko ang mga nagtataas ang gusali ng ortigas na aming dinadaanan, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ang syudad ay umuunlad pero ang relasyon naming mag-ama ay bumabagsak. Ang maliit na tagumpay ko sa bus ay parang isang patak lang ng tubig sa isang nag-aapoy na gusali. Ang laban na haharapin ko mamaya, iyon ang tunay na laban para sa aking buhay. At sa laban na iyon, mag-isa lang ako. Iyon ang akala ko. Ang katahimikan sa pagitan namin ng matanda ay tumagal ng ilang minuto. Ang tanging maririnig lang ay ang ugong ng makina ng bus at ang kalampagan nito sa tuwing dumadaan kami sa mga lubak. Ako ay nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga jeepney, mga kotse at mga taong naglalakad. Ngunit ang totoo, wala talaga akong nakikita. Ang isip ko ay nasa BGC na, sa opisina ni Daniel, sa mga papel na kailangan kong pirmahan. Ano nang laman ng dala mo kung hindi mo mamasamain? Nagulat ako sa biglaang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng respeto. Ibinaba ko ang aking tingin sa paper bag na hawak ko. Ito po ba? Sabi ko, na may bahagyang ngiti. Adobo sandwich po, paborito ng anak ko mula pa noong bata siya. Nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Napakaswerte niya na magkaroon ng isang amang tulad mo, isang ama na nag-aalala at nag-aabala pa. Swerte. Ang salitang iyon ay parang isang sampal sa akin kung alam lang niya. Salamat po, sabi ko na lang para hindi na humaba ang usapan. Pero tila may kung anong mahika sa presensya ng matandang ito. Ang kanyang pakikinig ay taos-puso. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga. At sa hindi ko malamang dahilan, naramdaman kong kailangan kong magsalita. Kailangan kong ilabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. Dati po, pagpapatuloy ko, tuwing linggo ko itong ginagawa para sa kanya. Pagkatapos magsimba, iyon ang agahan namin. Kaya niyang ubusin ng isang buo sa 3 malalaking kagat lang. Napangiti ako nang maalala ko ang imahe ng batang si Daniel, na may mga mumupa ng tinapay sa gilid ng kanyang bibig. Pero matagal na panahon na po yon. Ang ngiti ko ay unti-unting napalitan ng lungkot. Pero naaalala mo pa rin, sabi ng matanda sa mahinang boses. At iyon ang mahalaga, ang mga alaala ng pagmamahal, hindi iyan nabubura. Tumango ako. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Makikipagkita po ako sa kanya ngayong hapon, 5:00 sa opisina niya sa BGC. Mukhang maganda ang lagay ng anak mo sa buhay, sabi niya. Opo, sagot ko, na may halong pagmamalaki at pait. Abogado po siya, nagtatrabaho sa Salcedo and De Leon Law Firm. Nang banggitin ko ang pangalan ng law firm, napansin ko ang isang bahagyang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na mabilis ding nawala. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, pero naramdaman ko, may nagbago. Salcedo and De Leon. Ulit niya na para bang tinitimbang ang mga salitang yon. Napakagaling na kumpanya niyan, napakaprestihiyoso. Opo, pinaghirapan niya ng husto para marating ngayon, sabi ko. Proud na proud ako sa kanya, sana lang. Natigilan ako. Dapat ko bang sabihin sa isang estranghero ang pinakamalaking problema ng buhay ko? Pero ang kabaitan sa kanyang muka ay tila humihila sa mga salita mula sa akin. Sana lang. Naaalala pa rin niya kung paano siya nakarating diyan. Huminga ako ng malalim. Gusto niyang papirmahan sa akin ang ilang mga papeles ngayon na mga papeles ng ari-arian. Ang bawat salita ay mabigat. Ang bahay na tinitirhan ko sa loob ng 25 taon, nakapangalan po kasi sa kanya. Noong binili ko iyon, bata pa siya. Sabi ng ahente, mas madali raw kung sa kanya ipapangalan. Nagtiwala naman ako, anak ko siya Napayuko ako. Ngayon, gusto niyang opisyal ko nang ilipat ito sa kanya. Tanggapin ko raw po ang 250,000 piso at umalis na lang. At gagawin mo ba? Tanong niya. Ang kanyang tanong ay direkta, walang paligoy-ligoy. Tumingin ulit ako sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng Makati ay naglalakihan na, malapit na kami sa BGC. Hindi ko po alam, sagot ko, at naramdaman ko ang panginginig ng aking boses. Abogado siya. Alam niya ang lahat ng batas, lahat ng anggulo. At ako, tatay niya lang ako. Mukhang wala na iyong gaanong halaga ngayon.
Sandaling natahimik ang matanda. Akala ko ay tapos na ang usapan. Pero nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay puno ng bigat at autoridad. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi mabibili ng pera. Huwag mong hayaang sabihin ni Numan sa iyo na iba. Ang karapatan mo bilang ama ay higit pa sa anumang nakasulat sa papel. Ang kanyang mga salita, ang paraan ng pagkakasabi niya, ay may kakaibang bigat. Tiningnan ko siyang mabuti pero bago pa ako makasagot, sumigaw na ang konduktor. "BGC stop, market, market!" Tumayo ang matanda, agad akong umalalay. "Saan po ang punta niyo, Tay?" tanong ko. Ngumiti siya, isang ngiting misteryoso. "Kung saan ka pupunta?" sabi niya. "Sa Salcedo and De Leon Law Firm din. Nagkataon lang." Nagkataon. Pero sa loob-loob ko, naramdaman kong hindi ito isang simpleng pagkakataon. Sabay kaming bumaba ng bus. Ang hangin sa BGC ay iba. Malinis pero malamig. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis, lahat ay nakapormal na damit, lahat ay mukhang importante. Samantalang ako sa aking lumang damit at may dalang paper bag ay parang isang dayo sa sarili kong bayan. Ngunit ang matanda, sa kabila ng kanyang gutay-gutay na anyo, ay naglalakad ng may kumpiyansa na parabang pag-aari niya ang bawat kalsadang aming dinadaanan. Hindi ko alam, pero habang naglalakad kami papunta sa Torre ng Salamin at bakal kung saan naghihintay ang aking anak, naramdaman ko na hindi na pala ako nag-iisa. Ang pagpasok sa lobby ng Salcedo and De Leon Law Firm ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, kaya't nakikita mo ang sarili mong refleksyon na parabang nakatayo ka sa ibabaw ng isang madilim na lawa. Ang mga chandelier na nakasabit sa napakataas na kisam ay kumikinang na parang mga bituin, sapat na para masilaw ka. Ang hangin ay malamig dahil sa aircon at ang tanging maririnig mo ay ang mahinang tunog ng mga keyboard at ang halos pabulong na pag-uusap ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Ang buong lugar ay idinisenyo para iparamdam sa iyo na ikaw ay maliit, na ikaw ay hindi kabilang. At sa akin, naging epektibo ito. Agad akong nakaramdam ng hiya. Ang suot kong maong ay lumana, ang aking polo shirt ay medyo kupas na, at ang paper bag na hawak ko ay tila isang basura sa gitna ng karangyaan. Pero ang kasama kong matanda ay kakaiba. Habang ako ay hiyang-hiya at gustong magtago, siya naman ay kalmadong inililibot ang kanyang tingin sa paligid. Tinitingnan niya ang mga malalaking larawan ng mga abogado na nakasabit sa dingding, mga larawan ng mga founder at partner ng kumpanya. May bahagyang ngiti sa kanyang labi na parabang nakikilala niya ang mga mukha sa litrato, isang ngiti na puno ng alaala. Lumapit kami sa reception desk, isang mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy. Sa likod nito ay nakaupo ang isang babae. Bata pa, maganda, at ang kanyang damit ay mas mahal pa yata sa lahat ng damit na pag-aari ko. Ana, iyon ang nakasulat sa kanyang nameplate. Ngumiti siya sa amin, ngunit nang mapadako ang kanyang tingin sa aking suot at sa dala kong paper bag, ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng pagtataka at bahagyang pagkadismaya. "Ano po ang maitutulong ko?" tanong niya. Ang kanyang mga salita ay magalang, pero ang kanyang tono ay malamig. Isang tono na ginagamit mo para sa isang taong hindi mo inaasahang makita sa lugar na iyon. Tumikhim ako para alisin ang kaba sa aking lalamunan. "Nandito ako para kay Daniel Reyes," sabi ko. "Ako ang tatay niya." Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. "Ang tatay niya?" ulit niya na parabang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay kinuha niya ang telepono. "Sige po, tatawagan ko lang po sa taas." Pero bago pa man niya maidial ang numero, isang lalaki ang dumaan sa aming likuran. Nakasuot ng isang napakakintab na suit, ang kanyang buhok ay makintab sa pumada at ang kanyang lakad ay puno ng kayabangan. Siya si Marco, isa sa mga kasamahan ni Daniel na nakita ko na minsan sa isang litrato. Huminto siya sandali, tiningnan ako, tiningnan ang paper bag ko, at pagkatapos ay tiningnan ang matandang kasama ko. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pinaghalong pagtawa at pandidiri. "Ana," sabi niya,
at sinadya niyang lakasan ang kanyang boses para marinig ng lahat sa lobby. "Sino yang matandang yan? Mukhang naliligaw yata." Nagatubili si Ana. "Sir Marco?" Sabi niya po, tatay daw siya ni Attorney Reyes. Natigilan si Marco. Ang kanyang mapanuksong ngiti ay nawala. "Tatay! Ni Daniel?" Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at naglakad palayo ng ilang hakbang. Pero hindi niya man lang hininaan ang kanyang boses. Malinaw na malinaw kong narinig ang bawat salita. "Boss?" sabi niya sa telepono. "Yeah. Andito ang tatay mo, dito sa lobby, oo. May hawak na baunan." May sinabi si Daniel sa kabilang linya na hindi ko narinig pero nakita ko ang pagkunot ng noo ni Marco. "Yes, sir. Alam kong sabi mo alas 5, pero andito na siya ngayon." "Oo, sir." Ibinaba ni Marco ang telepono at tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ngayon ay puno ng awa na mas masakit pa kaysa sa kanyang pang-iinsulto kanina. Pababa na raw siya, sabi niya, at pagkatapos ay tumayo na lang siya, malapit sa elevator na para bang nagbabantay. Bumalik si Ana sa pagtipa sa kanyang computer, nagkukunwaring abala. Ang matandang kasama ko ay tahimik pa ring nakatayo sa aking tabi, hindi nagsasalita, ngunit pinapanood ang lahat. Ang 10 minutong paghihintay na iyon ay ang pinakamahabang 10 minuto sa buong buhay ko. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat pagtingin ng mga dumadaan ay parang isang karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Pakiramdam ko, lahat sila ay nagbubulungan. "Sino yan? Anong ginagawa niya dito? Tatay pala ni Attorney Reyes? Nakakahiya." Sa wakas, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Daniel, ang anak ko, 34 na taong gulang. Nakasuot ng suit na mas mahal pa yata sa kinikita ko sa isang buwan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang sapatos ay kumikinang. Ang kanyang buong anyo ay sumisigaw ng kapangyarihan at tagumpay. Bagay na bagay siya sa mundong ito. Ako ang hindi. Nakita niya ako. At nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Naglakad siya papalapit, hindi para batiin ako, kundi para sunggaban ang braso ko. "Anong ginagawa mo dito, Stay?" Bulong niya, pero ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi maitago. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at masakit. Kinaladkad niya ako sa isang sulok, palayo sa reception desk, palayo sa mga mata ng mga tsismoso. "Sabi ko alas 5, sabi niya ulit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Nag-alala lang ako sa traffic, anak." Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. "At ginawa ko ito para sa iyo." Itinaas ko ang paper bag, ang aking huling alas, ang aking handog ng kapayapaan. "Paborito mong adobo sandwich?" Ang pag-asa sa aking puso ay biglang namatay nang makita ko ang kanyang reaksyon. Tiningnan ni Daniel ang paper bag na iniabot ko na parabang ito ay isang basahan na puno ng sakit. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sukdulan at hindi maitatagong pandidiri. Ang adobo sandwich, ang simbolo ng aming nakaraan, ang paborito niya noong mga panahong simple pa ang aming buhay, ngayon ay isa na lang palang basura sa kanyang paningin. "Ayoko niyan," sabi niya, at tinabig niya ang aking kamay. Hindi malakas, pero sapat na para maramdaman ko ang bigat ng kanyang pagtanggi. Ang paper bag ay muntik nang malaglag mula sa aking nanginginig na mga kamay. "Daniel, anak, pakiusap. Mag-usap naman tayo." Pagmamakaawa ko, ang aking boses ay basag na. "Wala na tayong dapat pag-usapan," sagot niya, at ang kanyang boses ay nagsimula ng tumaas, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa amin. Si Ana sa reception ay napayuko. Si Marco ay nakatingin na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang usapan ay usapan. Dapat dumating ka ng alas 5, pirmahan mo ang mga papeles, at umalis ka na. Iyon ang usapan. Ang bawat salita niya ay parang isang malakas na sampal. "Alam ko, anak, pero wala," sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Alam mo ba kung nasaan ka ngayon, hoy? Ha? Alam mo ba? Ito ang Salcedo and De Leon Law Firm, ang pinaka-prestihiyosong law firm sa buong Pilipinas. Nakatingin ang mga kasamahan ko, baka dumaan ang boss ko anumang oras. At ikaw nakatayo ka dito sa gitna ng lobby, may dalang baunan na parang pulubi. Nakakahiya ka, sobrang nakakahiya ka." Pulubi, ang salitang iyon,
Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Pulubi. Tinawag niya akong pulubi. Ang aking sariling anak, ang dugo ng aking dugo, ang laman ng aking laman, ay tinawag akong pulubi. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Ang buong labi ay tila umikot. Ang mga mukha ng mga tao ay naging malabo. Ang tanging malinaw lang sa akin ay ang mukha ng aking anak, isang mukha na puno ng galit at kahihiyan. Kahihiyan dahil sa akin. Hindi mo alam kung gaano karaming taon ang ginugol ko para itayo ang reputasyon ko dito. Sigaw pa niya, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Hindi mo alam kung gaano kahirap maging anak ng isang karpintero, amoy sawdust ka palagi, ang baon ko nakabalot sa aluminum foil. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Nagsumikap ako, Tay, doble ang trabaho ko kumpara sa iba para lang patunayan na hindi ako isang charity case. At ngayon, darating ka dito na ganito ang itsura mo para sirain ang lahat. Ang lahat ng sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay biglang sumabog. At ako ang target. Ako ang may kasalanan sa lahat, ang pagmamahal at sakripisyo ko. Sa kanyang paningin ay isa lang palang malaking kahihiyan. Kinuha niya ang isang folder mula sa ilalim ng kanyang braso at marahas na idinikit ito sa aking dibdib. Ang bahay na iyo, sabi niya, ang kanyang boses ay naging malamig at walang emosyon. Akin yon, nakasulat sa titulo. Daniel Reyes, hindi Thomas Reyes. Akin yon, at ito ang pagpipilian mo, Tay. Manatili ka diyan at bayaran mo ako ng 30,000 pesos na upa kada buwan. O kunin mo itong 250,000, pirmahan mo ito at maglaho ka na sa buhay ko. 30,000 pesos, saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera buwan-buwan? Alam niyang imposible iyon. Isa itong hatol. Isang paraan para palayasin ako ng walang awa. Anak, wala akong... Kung ganon, pumirma ka, sigaw niya. Sa sandaling iyon, ang matandang lalaki na tahimik lang na nakamasid sa isang tabi ay humakbang pasulong. Tumayo siya sa pagitan naming dalawa. Ang kanyang presensya sa kabila ng kanyang luma at gutay-gutay na damit ay may bigat. Iho, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit puno ng awtoridad, tama na, hindi ganyang paraan ang pakikipag-usap sa iyong ama. Biglang ibinaling ni Daniel ang kanyang galit sa matanda. Ang kanyang mukha ay namula sa sobrang galit. At sino ka naman, ha? Sino ka para makialam dito? Isa ka pa bang pulubing kaibigan niya? Ang mga salitang iyon, ang huling pagkakamali ni Daniel. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Daniel sa buong labi. Security! Palabasin niyo ang 2 pulubing ito ngayon din, ngayon na. Itinuro niya kaming dalawa. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha ay halos kulay ubina. Si Marco ay nagmamadaling kinuha ulit ang kanyang telepono, handang tumawag sa security. Ang buong lobby ay natahimik. Lahat ay nakatingin sa eksenang ito, ang isang sikat na abogado na ipinapahamak ang sarili niyang ama. Security! Ang anak ko. Ang batang binuhat ko sa aking mga balikat, ang lalaking ipinagdasal ko gabi-gabi, ay ipinapatapon ako na parang isang asong kalye. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng sigaw ng aking anak, at sa katahimikan ng mga manonood, isang malambot na tunog ang narinig. Ding! Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng elevator. Isang tunog na hudyat ng pagbabago ng lahat. Isang tunog na magiging simula ng pagbagsak ng mundo ng aking anak. Ang pagbukas ng pinto ng elevator ay nagdulot ng isang sandaling katahimikan sa nagkakagulong lobby. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang lalaki. Siguro ay nasa 50 anyos na siya, matangkad, at ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng kulay pilak. Nakasuot siya ng isang perpektong plansadong business suit na kulay abo at may hawak na isang leather briefcase. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Hindi mo kailangang tanungin kung sino siya. Alam mong importante siya. Alam mong may kapangyarihan siya. Siya si Attorney Ricardo Salcedo, ang managing partner ng buong law firm, ang pinakamataas na boss. Pauwi na sana siya. Tapos na ang isang mahabang araw ng trabaho.
Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Nakita niya ang isa sa kanyang pinakamagagaling na abogado, si Daniel Reyes, na namumula ang mukha at sumisigaw. Nakita niya ang nagkukumpulang mga empleyado na parang nanonood ng isang teleserye. Nakita niya ako, isang matandang lalaki na nakayuko, hawak ang isang gusot na paper bag. At sa huli, ang kanyang mga mata ay napadako sa kasama ko. Ang matandang lalaki na nakasuot ng luma at son na damit. Ang lalaking tinawag ng anak ko na pulubi. Tumingin si Attorney Salcedo sa matandang lalaki. At sa isang iglap, ang lahat ng kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang profesional na ngiti ay naglaho. Ang kanyang tindig na puno ng kumpiyansa ay biglang nanghina. Ang leather briefcase na hawak niya ay biglang nakawala sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak ito sa makintab na sahig na marmol at ang tunog ng pagbagsak nito ay umaling-awngaw sa buong lobby. Isang malakas na blag na bumasag sa katahimikan. Hustisya! Ang salita ay lumabas mula sa bibig ni Attorney Salcedo na parang isang bulong na puno ng pagkabigla, pagtataka at higit sa lahat, paggalang. Hustisya, De Leon. Hustisya, ang buong lobby ay biglang tumahimik kahit ang paghinga ng mga tao ay tila huminto. Si Daniel na kanina'y parang isang torong galit ay biglang natigilan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi maintindihan ang nangyayari. Dahan-dahang naglakad si Attorney Salcedo papalapit sa amin. Bawat hakbang niya ay maingat na para bang naglalakad siya sa harap ng isang hari. Nang makarating siya sa harap ng matandang lalaki, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang bagay na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Yumuko siya, hindi isang simpleng tango, isang malalim na pagyuko mula sa baywang. Isang pagyuko na nagpapakita ng sukdulang respeto. Your Honor, sabi niya, at ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad po, hindi ko po alam. Hindi ko po alam na bibisita kayo ngayon, Your Honor. Hukom. Ang matandang lalaki, si Judge De Leon, ay bahagyang ngumiti. Isang ngiting kalmado sa gitna ng kaguluhan. Kamusta, Ricardo? Sabi niya sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat. Si Marco, ang mayabang na kasamahan ni Daniel, ay napatingin ng mabuti sa mukha ng matanda, tiningnan niya ito. At pagkatapos ay tila nakakita siya ng multo. Ang kulay ng kanyang mukha ay naging abo. Ang cellphone na hawak niya ay nalaglag din mula sa kanyang kamay. Diyos ko po, bulong niya. Si Daniel ay tuliro pa rin. Ano? Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Humarap sa kanya si Attorney Salcedo. Ang kanyang mukha ngayon ay puno ng galit na hindi maipinta. Daniel, sabi niya, at ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. May ideya ka ba? May ideya ka ba kung sino ang taong gusto mong palayasin sa pamamagitan ng security? Hindi ko alam, sagot ni Daniel. Itinuro ni Attorney Salcedo ang dingding sa likuran ng reception. Itinuro niya ang hilera ng mga larawan ng mga fundador ng kumpanya. Itinuro niya ang pinakamalaki at pinakaimpresibong larawan sa gitna, ang larawan ng isang lalaki na nakasuot ng toga ng isang hukom. Iyan, sabi ni Attorney Salcedo, si Judge Gregorio De Leon, ang nag-iisang founder ng Salcedo and De Leon Law Firm. Ang taong nagtayo ng lahat ng ito. Dahan-dahang lumingon si Daniel. Tiningnan niya ang larawan, pagkatapos ay tiningnan niya ang matandang lalaki sa kanyang harapan. Ang mukha sa larawan, bagamat mas bata ng 40 taon, ay walang dudang kapareho ng mukha ng matandang tinawag niyang pulubi. Ang kulay sa mukha ni Daniel ay tuluyang naglaho, para siyang isang papel na puting-puti. Hindi, pulong niya, ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Hindi maaari. Ang matandang lalaki na tinulungan ko sa bus, ang estrangherong binigyan ko ng upuan, ang taong ipinagtanggol ko mula sa isang bastos na binatilyo, ay hindi lang pala basta isang matanda, siya ang alamat, ang pundasyon, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong gusaling iyon, at ang anak ko, ang sarili kong anak,
ay ginawa ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay niya sa harap mismo ng taong nagmamay-ari ng mundo na kanyang ginagalawan. Ang katarungan na hinahanap ko ay dumating sa paraang hindi ko kailanman inakala. Hindi ito dumating mula sa akin. Dumating ito suot ang isang luma at son na damit. Magandang hapon, Ricardo, pag-uulit ni Judge De Leon na para bang walang nangyaring kaguluhan. Ang kanyang kalmadong boses ay mas lalong nagpatingkad sa tensyon sa buong labi. Hindi makapagsalita si Attorney Salcedo. Nakatitig lang siya, puno ng pagsisisi at pagkabigla. Hindi mo dapat alam na nandito ako pagpapatuloy ng hukom. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa buong labi, tinitingnan ang bawat mukha na nakatingin sa kanya. Ngayong araw, nagpasya akong sumakay ng bus. Matagal na panahon na rin mula noong huli kong ginawa iyon. Gusto kong maramdaman ulit kung paano mamuhay ang isang ordinaryong tao. Gusto kong makita kung paano tinatrato ng mga tao ang isa't isa kapag walang nakakakilala sa kanila, kapag walang importanteng nakatingin. Ang kanyang tingin ay bumalik sa akin at sa pagkakataong ito, may kasama itong init at paghanga. Ang lalaking ito, sabi niya, at itinuro niya ako. Ang lahat ng mga mata sa lobby ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ang lalaking ito na tinawag ng iyong abogado na pulubi ay ang nag-iisang tao sa isang siksikang bus na nagmagandang loob sa akin. Narinig ko ang mga bulungan mula sa mga empleyado. Si Ana sa resepsyon ay nakatakip na ang kamay sa kanyang bibig. Nagpatuloy ang hukom sa kanyang pagsasalaysay. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na para bang nagsasalaysay siya ng isang kwento sa loob ng korte. May isang kabataan na nakaupo sa priority seat. Magalang akong nakiusap, ngunit hindi niya ako pinansin. Pagkatapos biglang huminto ang bus, muntik na akong mahulog, muntik nang maumpog ang ulo ko sa sahig. Sandali siyang huminto, hinahayaan ang bawat salita na bumaon sa isipan ng mga nakikinig. Ang lalaking ito ang sumalo sa akin. Pagkatapos, siya ang humarap sa kabataan. Siya ang nagsalita para sa akin. Ipinaglaban niya ako. Ang tingin ni Attorney Salcedo ay napuno ng pagkamangha habang nakatingin sa akin. Nang sa wakas ay tumayo ang kabataan. Sabi pa ng hukom, ang lalaking ito ay hindi kinuha ang upuan para sa kanyang sarili. Ibinigay niya ito sa akin. Isang estranghero na nakasuot ng lumang damit. Tumayo siya sa loob ng halos kalahating oras, yakap-yakap ang paper bag na iyan para lang makaupo ng komportable ang isang matandang hindi niya kilala. Ang katahimikan sa lobby ay nakakabingi. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Pagkatapos, ang mga mata ni Judge De Leon na kanina'y malumanay ay biglang naging matalas. Tumingin siya ng diretso kay Daniel na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa, hindi makagalaw. At pagdating ko dito sa sarili kong kumpanya na itinayo ko mula sa pawis at dugo, ano ang nakita ko? Pinanood ko ang sarili niyang anak na tratuhin siya na parang basura. Pinanood ko siyang hiyain ang kanyang ama sa harap ng lahat dahil lang sa dala nitong baon. Isang baon na, nalaman ko kanina, ay inihanda pa niya ng may pagmamahal para sa kanyang anak. Ang mukha ni Daniel ay puting-puti na parang papel. Wala ng bahid ng dugo, itinuro ng hukom ang malaking larawan sa dingding. Ang larawang iyan ay 40 taon na ang nakalilipas. Noong sinisimulan ko pa lang ang firm na ito, sabi niya, itinayo ko ang Salcedo and De Leon sa isang simpleng prinsipyo. Ang integridad ay lahat. Mas mahalaga ang pagiging tama kaysa sa pagiging magaling. Mas mahalaga ang pagiging tao kaysa sa pagiging mayaman. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Daniel na parang isang laser na tumutusok. Anong nangyari sa iyo, iho? Tanong niya. At ang tanong na iyon ay hindi lang para kay Daniel, para iyon sa lahat. Saan nawala ang iyong puso? Si Daniel ay napalunok. Sinubukan niyang magsalita. Justicia De Leon? Ako po, patawad po, hindi ko po alam na kayo yon. Taos-puso po akong humihingi ng paumanhin, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig.
Ang sagot ng hukom ay mabilis at matalas na parang isang talim. Hindi ka nagsisisi na ininsulto mo ako, nagsisisi ka dahil nahuli ka. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Daniel na parang isang malakas na sampal. Sasagutin mo ang tanong ko, pagpapatuloy ng hukom. Kung ako ay nakasuot ng mamahaling suit ngayon, kung ako ay dumating dito na mukhang importante, iba ba ang magiging trato mo sa iyong ama? Hindi makasagot si Daniel. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na sagot. Iyon na nga ang akala ko, sabi ni Judge De Leon. Humarap si Attorney Salcedo kay Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng sukdulang pagkadismaya. Daniel, sa opisina ko. Ngayon din. Sasama ako sa iyo, Ricardo, sabi ni Judge De Leon. Gusto kong marinig ang lahat ng detalye tungkol sa mga papeles na ito na gustong papirmahan ng iyong abogado kay Ginoong Reyes. No, sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, pinigkas niya ang pangalan ko. Ginoong Reyes, hindi pulubi, hindi estranghero. Humarap ang hukom sa akin. Ginoong Reyes, sabi niya, ikaw din, sasama ka sa amin. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Para akong isang karakter sa isang pelikula na hindi ko isinulat. Habang naglalakad kami papunta sa elevator, si Judge De Leon, si Attorney Salcedo, ang natutulirong si Daniel at ako. Naramdaman ko na ang hustisya ay hindi bulag. Minsan, sumasakay din ito ng bus. Ang pagsakay sa elevator papunta sa ika-28 palapag ay ang pinakatahimik na biyahe sa buong buhay ko. Walang nagsasalita. Si Daniel ay nakatayo sa isang sulok, nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para siyang isang kriminal na dinadala sa kanyang paglilitis. Si Attorney Salcedo ay nakatayo ng tuwid, ngunit ang kanyang mga panga ay maring magkakagat na nagpapakita ng galit na kanyang pinipigilan. Si Judge De Leon naman ay kalmado pa rin. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan na parabang isa lang itong ordinaryong araw para sa kanya. At ako ay nakatayo doon, hawak pa rin ang paper bag na may lamang adobo sandwich, sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyayari. Ang mundo ko ay binaliktad sa loob lang ng isang oras. Pagdating namin sa opisina ni Attorney Salcedo, ang pakiramdam ay mas lalong naging formal at mabigat. Ito ay isang malaking opisina na may bintanang salamin mula sahig hanggang kisame, kung saan tanaw mo ang buong lungsod ng BGC. Ang mga gusali ay parang mga laruan na lang mula sa taas. Ito ang mundo ni Daniel, isang mundo ng kapangyarihan at ambisyon. Isang mundo na malapit ng gumuho para sa kanya. Umupo si Judge De Leon sa isa sa mga mamahaling leather na upuan sa harap ng mesa ni Attorney Salcedo. Ako ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Hindi alam kung saan ilulugar ang sarili. Si Daniel ay tumayo sa gitna ng kwarto na parabang nasa gitna siya ng isang interogasyon. Ricardo, sabi ni Judge De Leon, binasag ang katahimikan. Nais kong makita ang mga papeles. Nanginginig ang mga kamay ni Attorney Salcedo habang kinukuha ang folder mula kay Daniel. Binuksan niya ito sa ibabaw ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Habang binabasa niya ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay mas lalong dumidilim. Ang kanyang pagkunot ng noo ay mas lalong lumalalim. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala siya at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Property transfer and waiver of rights agreement, Westa, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Tumingin siya kay Daniel. Gusto mong papirmahin ang iyong ama para isuko ang lahat ng kanyang karapatan sa bahay, kapalit ng 250,000 piso? Hindi sumagot si Daniel. Nakatitig lang siya sa sahig. Para maging malinaw ang lahat, Ricardo, sabi ni Judge De Leon, humarap siya sa akin. Ginoong Reyes, maaari mo bang sabihin sa amin kung kailan ninyo binili ang bahay sa 40 Tebes Magsaysay Avenue? Taong 2000 po, Your Honor, sagot ko. Magkano ang bili ninyo dito? 1,000,000 piso po. At yung down payment? Tanong pa niya. 200,000 piso po. Paano ninyo nakuha ang perang iyon, Ginoong Reyes? Ang mga tanong niya ay direkta, ngunit ang kanyang tono ay magalang. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib habang inaalala ko ang lahat.
Ibinenta ko po ang aking pickup trucks. Nangutang po ako sa aking mga katrabaho. At nagtrabaho po ako ng 3 trabaho, 7 araw sa isang linggo sa loob ng 6 na buwan. At ang buwanang hulog, 5,000 piso po sa loob ng 25 taon. Mayroon po ba kayong pinalampas na bayad kahit isang beses lang? Tanong ng hukom. Wala po, Your Honor. Kahit isang beses po, wala. Tumingin si Judge De Leon kay Attorney Salcedo. Ang lahat ng iyan ay binayaran ni Ginoong Tomas Reyes. Ngunit ang titulo ay inilagay sa pangalan ni Daniel Reyes. At ngayon na ang bahay ay nagkakahalaga na ng 5 milyong piso, gusto ng iyong abogado na tanggapin ng kanyang ama ang halagang mas mababa pa sa orihinal na down payment at pagkatapos ay maglaho na lang. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. Tumingin si Attorney Salcedo kay Daniel na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay nitong pagkatao. Daniel, sabi niya, at ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Sa lahat ng taon ko sa pag-aabogado, sa lahat ng kasong hinawakan ko, hindi pa ako nakakita ng anumang mas kahiya-hiya at mas kasuklam-suklam kaysa dito. Sa wakas tumingala si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi o marahil luha ng takot. Attorney Salcedo, pakiusap po, kaya ko pong ipaliwanag, fired ka na. Ang 2 salitang iyon ay tumama na parang isang malakas na kidlat. Simple, direkta, walang pag-aalinlangan. Simula ngayon din, linisin mo ang lahat ng gamit mo sa iyong mesa bukas ng umaga. At ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa kumpanyang ito, sabi ni Attorney Salcedo. Pero, sir, pagmamakaawa ni Daniel, umalis ka na, sigaw ni Attorney Salcedo, at sa pagkakataong iyon, nawala na ang lahat ng kanyang pagpipigil. Napatayo si Daniel na parang isang kandilang na uupos. Nanginginig ang kanyang mga binti. Tumingin siya sa akin. May gusto siyang sabihin, pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano pa na nga ba ang sasabihin niya? Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Huminto siya sandali, lumingon, na para bang umaasa pa sa isang himala. Umalis ka na, Daniel, sabi ko, at ang aking boses ay basag. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, ama pa rin niya ako. At masakit makita ang sarili mong anak na gumuho sa iyong harapan. Umalis ka na. Lumabas siya at isinara ang pinto ng dahan-dahan. Humarap si Judge De Leon kay Attorney Salcedo. Gusto kong malaman ng Integrated Bar of the Philippines ang tungkol dito. Nasa listahan ko na po yan, Your Honor, sagot ni Attorney Salcedo. Pagkatapos, ang hukom ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Ginoong Reyes, aayusin ko na ang isa sa ating pinakamahusay na abogado sa real estate para kumatawan sa iyo. Pro bono. Ibig sabihin, hindi ka magbabayad ng kahit isang sentimo. Itatama natin ang pagkakamaling ito. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko, Your Honor. Maraming salamat po. Ngumiti siya. Nagpasalamat ka na sa akin kanina, Ginoong Reyes, doon sa bus noong ipinaglaban mo ako. Tumayo si Judge De Leon mula sa kanyang pagkakaupo. Lumapit siya sa akin at marahang inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay magaan, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang respeto at suporta. Ang uri ng taong tulad mo, sabi niya, ay mas kailangan ng mundong ito. Huwag mong kakalimutan yan. Tumangulang ako, hindi pa rin makapagsalita dahil sa sobrang emosyon. Lumapit din si Attorney Salcedo. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagsisisi para sa ginawa ng kanyang dating empleyado. Ginong Reyes, sabi niya, ang kumpanya po ang sasagot sa lahat ng legal fees. Ito na po ang pinakamaliit na magagawa namin para sa inyo. Ako po ay personal na humihingi ng paumanhin sa lahat ng kahihiyan at sakit na idinulot sa inyo sa loob ng gusaling ito. Salamat po, attorney, sabi ko, habang pinupunasan ang aking mga luha. Ngumiti si Judge De Leon. Ginoong Reyes, sabi niya, kung hindi ka papagod sa lahat ng nangyari, nais sana kitang imbitahan para samahan ang isang matanda na maghapunan. Sagot ko. Nagulat ako sa kanyang alok. Isang hukom, isang alamat, ay inaaya akong maghapunan. Naku, Your Honor, isang malaking karangalan po iyon.
Mabuti, sabi niya, may alam akong isang lugar dito sa malapit, hindi magara pero masarap at tapat ang kanilang pagkain. Kinuha niya ang kanyang luma at son na coat mula sa sandalan ng upuan, ang parehong coat na naglinlang sa lahat, at nagsimula ng maglakad papunta sa pinto. Sumunod ako sa kanya. Ihinatid kami ni Attorney Salcedo hanggang sa elevator. Your Honor, salamat po sa lahat ng nangyari ngayon, sabi ni Attorney Salcedo. Tumango si Judge De Leon. Siguraduhin mo, Ricardo, na ang binatang yon ay hindi na makakapag-practice ng abogasya sa bansang ito. Makakaasa po kayo, sir, sagot ni Attorney Salcedo. Pumukas ang pinto ng elevator. Pumasok kaming dalawa. Habang pababa kami, tumingin sa akin si Judge De Leon. Napansin niya ang paper bag na hawak ko pa rin. Adobo sandwich ang ginawa mo, hindi ba? O tanong niya. Tumingin ako sa paper bag na tila nakalimutan ko ng hawak ko pa pala. Opo, Your Honor, paborito po kasi ni Daniel noong bata pa siya. Maaari ko bang matikman? Walang pag-aalinlangan inabot ko ito sa kanya. Inalis niya ang sandwich mula sa balot. Tiningnan niya ito sandali at pagkatapos ay kumagat siya ng malaki. Nguya siya ng dahan-dahan. Masarap, sabi niya, at may ngiti sa kanyang mga labi. Masarap nga. Sa isang iglap, ang sandwich na simbolo ng pagtanggi ng aking anak ay naging simbolo ng isang bagong pagkakaibigan. Ang pagkaing inihanda ko ng may pagmamahal ay hindi na sayang. Natagpuan nito ang tamang taong dapat kumain. Pagdating namin sa lobby, ang mga empleyado ay nakatingin pa rin sa amin. Ang balita tungkol sa pagpapatalsik kay Daniel ay siguradong kumalat na parang apoy. Naglakad kami sa gitna nila. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Para kaming naglalakad sa gitna ng dagat na hinati ni Moises. Paglabas namin sa gusali, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. 4:30 pa lang ng hapon, ngunit ang araw ay nagsisimula ng magtago. Inubos ni Judge De Leon ang natitirang bahagi ng sandwich habang kami ay naglalakad. Alam mo, Ginoong Reyes, sabi niya, pagkatapos niyang itapon ang walang lamang paper bag sa isang basurahan. 43 taon na akong hukom, libu-libong kaso na ang dumaan sa akin, libu-libong testimonya na ang narinig ko. Huminto kami sandali sa isang tawiran, pero bihira akong makakita ng tunay na karakter, ang uri ng karakter na hindi nangangailangan ng manonood, ang uri ng karakter na tumutulong sa isang estrangherong nadadapa sa bus dahil lang iyon ang tamang gawin. Naglakad kami ng tahimik. Ang syudad ay abala pa rin. Ang mga kotse ay patuloy sa pag-andar. Ang mga tao ay patuloy sa paglalakad. Ang buhay ay nagpapatuloy na parabang walang nagbago. Pero para sa akin, lahat ay nagbago. Habang naglalakad kami sa malamig na kalsada ng BGC, papunta sa isang simpleng hapunan kasama ang isang bagong kaibigan, naintindihan ko ang isang bagay. Minsan, hindi mo kailangan ng malakas na sigaw para mapakinggan. Minsan, hindi mo kailangan ng yaman para respetuhin. Minsan, ang isang simpleng gawa ng kabutihan, isang desisyon na tumulong sa kapwa ng walang pag-aalinlangan, ay sapat na para baguhin ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Daniel. Pero sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Naramdaman kong may halaga ako. At naramdaman kong ang bagong simula ay posible pala. 3 linggo. 3 linggo na ang nakalipas mula noong araw na iyon. Ang araw na binaliktad ang aking mundo. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng aking maliit na bahay sa Santa Mesa. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa aking mukha at sa aking mga kamay hawak ko ang isang dokumento, isang bagong titulo. Sariwa pa mula sa korte may selyo legal at pinal at sa ilalim ng linyang nagsasabing pangalan ng may-ari, malinaw na nakasulat ang aking pangalan, Tomas Reyes. Walang iba. Sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, ang bahay na ito ay tunay ng sa akin. Ang mga abogado mula sa Salcedo and De Leon Law Firm sa utos ni Judge De Leon ang nag-asikaso ng lahat. Hindi ako gumastos ng kahit isang sentimo.
Bawat pirma, bawat pag-file sa City Hall, bawat tawag sa telepono, sila ang gumawa. Napakabilis ng proseso. Ang batas na dati kinatatakutan ko dahil ito ang sandata ng aking anak ay naging kakampi ko pala. Naintindihan ko na ang batas ay hindi likas na masama o mabuti. Depende ito sa kung sino ang gumagamit nito. Tungkol naman kay Daniel, nalaman ko mula kay Judge De Leon na siya ay sinuspinde ng Integrated Bar of the Philippines sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan na hindi siya pwedeng mag-practice bilang abogado. Bukod pa roon, iniimbestigahan din siya para sa kasong fraudulent misrepresentation laban sa isang miyembro ng pamilya. Ang kanyang karera ay hindi patapos, sabi nila. Pero hindi na ito magiging katulad ng dati. Ang mantsa sa kanyang pangalan ay mananatili roon habang buhay. Isang paalala sa kanya at sa lahat na ang talino ay walang kwenta kung walang integridad. Isang linggo na ang nakalipas. May dumating na sulat sa aking pintuan. Isang sulat na isinulat ng kamay. Galing kay Daniel. 5 pahina ang haba. Nakaupo ako sa aking lumang silya sa kusina at binuksan ko ito nang may panginginig ng kamay. Ang unang linya ay, "Mahal na tay, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Hindi ko rin alam kung karapat-dapat pa ba akong basahin mo." Binasa ko ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ay puno ng pagsisisi.